Ang pinakaiintay nating laban ni Saitama at ni Tatsumaki ay magaganap na ngayon sa chapter na ito. Although hindi naman actually naglaban ang dalawang karakter, it is still quite enjoying dahil mawi-witness natin dito kung paano gamitin ni Tatsumaki ang kanyang full powers kontra kay Saitama at kung paano naman i-flex ni Saitama ang kanyang durability sa pag-withstand ng mga atake ni Tatsumaki. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na One Punch Man, chapter 177, ay nagtagisa na nga ng skills ang dalawang telekinetic abilities ni Tatsumaki at ng membro ng Tsukuyomi na tinatawag nating si Joker. Wherein, si Tatsumaki ang nagwagi sa huli, subalit nagalit ngayon itong si Tatsumaki at nang dahil sa nangyaring insidente na kung saan ay may nakapasok na isang traidor sa loob ng Fubuki Group, ay gusto niyang wag nang bumuo ng isang grupo ang nakababata niyang kapatid na si Fubuki at maging isang lone hero na lamang. Subalit nag-insist ang buong Fubuki Group na kailangan daw nilang samahan ng kanilang leader na si Fubuki, which is hindi talaga gustong mangyari ni Tatsumaki, kaya binantaan niya ang mga ito na bubugbugin at lulumpuhin niya ang mga heroes na ito to the point na hindi na nila gugustuhin mag-work pa as a hero, therefore hindi na sila susunod pa kay Fubuki. And in the moment na sisimulan na nitong si Tatsumaki ang pambubugbog at pambubuli sa mga taong ito, nandito na ngayon si Saitama para pigilan siya at dito na nagtapos ang chapter 177. Now proceeding naman sa chapter at hand, which is chapter 178 ng One Punch Man, may kita natin sa very cover page pa lamang na ang title ng chapter na ito ay Do It Outside, which is quite a bit, kung cultured kayo, medyo makakakuha kayo ng ibang vibes sa title na ito. Considering na ang pinaka-cover page nga nito ay itong si Fubuki who seems to be undressed, pero hindi naman yun isang napakalaking issue dahil hindi naman kasama ang lower part of the body niya at ang pinaka-binibigay lang ng perspective dito ay ang kanyang shoulder papunta sa kanyang ulo. This just shows kung gaano ka-significant ang karakter ni Fubuki at alam naman nating napakaraming fans ang nagustuhan ng One Punch Man nang dahil lamang sa karakter na ito. Ngayon, let's go to the early panels right away. May kita natin sa pinakaunang panel na nasa operating room ang scene at nandito ngayon si Air. Kung natatandaan natin back in the previous chapters, si Air ay nagtatangkasa ng labanan si Pig God. Subalit mang bago pa man lamang magsimula ang kanilang laban ay nagpakita ang Evil Water, which is actually nerfed na and napakaliit na in size, pero ganun pa rin kalakas ang kanyang attack potency. And sa isang napakasimpleng atake ng Evil Water ay tinamaan ng throat nitong si Air, and akala natin back then ay mamamatay na si Air pero hindi pa pala since nakita pa rin natin siya sa chapter na ito. Pero ang pinakamapapansin natin dito right away is that ang leeg nitong si Air ay para bang meron ng bakal, so it might mean na cyborg na or medyo partly cyborg na si Air dahil hindi na siya buong flesh na lamang ng tao and meron na siyang konting metal na mga materials sa kanyang katawan na nagre-replace ng kanyang na-damaged na body parts. Ngayon, nandito din pala sa operating room si Forte dahil kung babalik tayo sa previous chapter, maaalala natin na itong si Forte ay naaksidente nang dahil nga sa kanyang katangahan. Dahil nakita naman natin na bigla siyang nabunggo ng sasakyan ng Fubuki Group dahil hindi niya makinig kung ano mang nangyayari sa labas dahil nakasuot nga siya ng headphones since ang pangalan nga niya ay Forte at gumagamit siya ng rhythm tuwing siya ay lalaban. Nauna ditong mag-introduce ng kanyang sarili si Forte and agad siyang nagbigay ng superiority. Habang sinasabing kailangan daw siyang respetuhin itong si Air and hindi na daw nito kailangan pang magmatigas dahil kung iisipin and technically mas mataas naman daw ang ranking nitong si Forte compared dito kay Air. Dito ay nagpakita na ang para bang mga cyborg specialist na tinatawag sa kwento dahil nasabi nila na ang leeg daw nitong si Air ay talagang severely damaged at kung hindi nila gagawa ng isang pampalit na cyborg na body part, ang leeg nitong si Air ay maaaring mamatay siya, so there is no other choice kundi gawin siyang semi-cyborg na. What's interesting here is that alam pala ng mga cyborg specialist na ito na meron talagang isang Dr. Bufoy dito sa kwento. Nasabi pa nila na although sila ay mga cyborg specialists, still hindi nila abot ang level ng kakayahan ng paggawa ng cyborg or ng mga robots ni Dr. Bufoy. So maaring mayroon na talagang isang identity or kilalang tao na itong si Dr. Bufoy sa kwento ng One Punch Man. It's that hindi alam ng karamihan or ng kahit na sino na si Dr. Bufoy ay si Metal Knight.
Ito namang si Forte, umaatake na naman ang sakit sa utak dahil hindi niya nagugustuhan na mas binibigyan ng atensyon ng mga cyborg specialist itong si Air at hindi siya. Dahil actually hindi naman talaga kailangan bigyan ng atensyon itong si Forte dahil napilayan lang naman yata siya dahil sa nangyaring aksidente. While itong si Air naman ay talagang kailangan bigyan ng briefing since ginawa nga siyang semi-cyborg and ngayon lang yun nalaman nang magising siya. Napansin naman ni Butterfly DX ang galit dito sa mukha ni Forte kaya nasabi niya na kahit na daw galit itong si Forte at hindi niya alam kung ano ang dahilan, hindi daw kailangang ibunto nitong si Forte ang galit niya sa mga cyborg specialist dahil maaring mag-amok na naman itong si Forte ng walang dahilan. Dito na naalala ni Forte itong si Saitama and actually natandaan talaga nitong si Forte ang pangalan nitong si Saitama. Nasabi niya na napaka-tricky daw nitong si Saitama and nag-aak lamang ito na para bang isang mahina at isang moron. Subalit sa kabila daw ng pagpapanggap na yon ni Saitama ay meron daw itong natatagong napaka-nakakatakot na abilidad. Hindi daw niya naalaman na biglaan na lamang may humampas sa kanyang likod at hindi niya namalayan na na-knockout na pala siya at dito na lamang siya nagising ngayon sa ospital and hanggang ngayon daw ay nararamdaman pa rin niya ang sakit ng kanyang likod na para bang nabunggo daw siya ng isang rumaragasang sasakyan. It's almost as if meron daw telekinetic powers itong si Saitama. But then habang nagsaspout ng mga nonsense itong si Forte ay biglang sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na itong si Toad at itong si Butterfly DX na nabunggo daw talaga siya ng isang sasakyan. With their very disappointed faces ngayon na-realize nitong si Forte na walang kwenta ang kanyang mga pinagsasasabi kaya sinabi niya na kalimutan na lang daw ng dalawang ito ang kanyang mga explanation. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na nakabunggo lang pala siya ng sasakyan. Dahil doon ay sinabi din dito nitong si Toad na hindi na daw dapat nagsusuot ng headphones itong si Forte tuwing siya ay lalaban which is quite contradicting dahil paano siya gagamit ng rhythm kung wala siyang ginagamit ng music. Pero kung iisipin natin, actually pwede naman talaga gumamit ng rhythm kahit hindi siya gumagamit ng music pero hindi na natin yung problema kaya huwag na nating isipin pa. And since hindi nga matanggap itong si Forte ang kanyang pagkatalo, nasabi niya na maaaring may isang parang cheat-like superpower na telekinetic abilities itong si Saitama na dahilan kung bakit nakontrol niya ang sasakyan para bungguin siya. To the point na ang lakas daw nitong si Saitama ay maaaring on the same level na ng lakas ni Tornado of Terror na si Tatsumaki, further proving his pride na para bang sinasabi niya na ang maaaring makatalo lamang sa kanya ay ang lakas ng S-Class ranking number 2 hero na si Tatsumaki or si Tornado of Terror ang kayang tumalo sa kanyang kakayahan. And we can also see sa panel na ito na para bang iba ang itsura or iba ang image na napipicture nitong si Forte, nitong si Tatsumaki dahil actually tinamaan ng ulo nitong si Forte kaya maaaring may damage na talagang utak nito ngayon, literal. Then after niyang sabihin ng mga walang kwentang bagay na ito dahil nga si Toad at itong si Butterfly DX ay kahit papano ay nasa tamang pag-iisip naman, nasabi nitong si Butterfly DX na kung si Tatsumaki daw o si Tornado of Terror ang kanyang katapat ay siguradong patay na siya ngayon. Pero hindi nagtagal ay nagpaalam na rin naman itong si Butterfly DX at itong si Sickle Toad dahil nga sa nangyaring napakalakas na earthquake dito sa Heroes Association. Ngayon ipinatatawag ang mga A-class ranking hero at maging ang lower class para nga magresponde na papunta sa basement na kung saan ay nanggagaling ang epicenter ng lindol. Habang nagpapaalam ang dalawang heroes na ito para rumisponde na nga sa basement ng Heroes Association, ito namang si Forte ay nag-iisip ng kung paano siya makakapag-train kahit na habang nagre-recover pa sa loob ng ospital. Naisip niya na one day ay magre-revenge siya kay Saitama. So it means at some point ay makita nating magre-reunite ang dalawang ito and magkakaroon actually ng isang rematch sa gitna ng dalawang ito tulad na lamang ng nangyaring mga rematch sa gitna nitong si Saitama at ni Speed O Sonic. But enough with that already dahil alam kong hindi naman yun ang kwento na inaabangan nyo sa chapter na ito. Mag-proceed na tayo sa kung ano talaga ang climax ng kwento ng chapter na ito. Magbabalik na tayo ngayon sa mainit na pagtatagpo nitong si Saitama at nitong si Tatsumaki. We can see na sa pinakaunang panel pa lamang ng kanilang pagtatagpo dito sa chapter na ito ay napakatindi na agad nangyayaring laban kahit na actually wala pa namang nagbibigay ng kahit na anong atake. Sa aura pa lamang at sa emosyon na pinapakita ng kanilang mga mukha ay nakikita na natin ang pagkaseryoso ng dalawang karakter na ito. Habang sinasabi ni Tatsumaki na bitawan na daw nitong si Saitama ang kanyang kamay kung ayaw niyang mamatay. From these panels, we can also see ang napaka-usual na napaka-angas na art ng pagkakagawa ng karakter nitong si Tatsumaki. To the point na although hindi actually ganun pa ka-mature ang itsura ng katawan ni Tatsumaki, still nabibigyan nila ng kakaibang impact ang karakter nitong si Tatsumaki with her own very unique character design and characteristics. Ngayon dahil sinabihan nga nitong si Tatsumaki si Saitama na bitawan siya kung ayaw niyang mamatay, sinagot naman siya ngayon nitong si Kalbo na ang sinasabi naman daw niya dito kay Tatsumaki ay kumalma na daw muna siya
Na ikinagalit naman ngayon itong si Tatsumaki dahil alam naman natin na ayaw ni Tatsumaki na may kahit na sinong nagsastand in the same level niya. Kaya ngayon ay agad nang gumamit ng telekinetic powers itong si Tatsumaki para patalsikin itong si Saitama. However, ang nangyari, hawak-hawak pa rin ni Saitama itong si Tatsumaki, and it seems dahil sa ginawang atake nitong si Tatsumaki and hindi siya binibitawan ni Saitama, napasama pa siya sa nangyaring motion ng paggalaw ni Saitama nang dahil sa impact ng kanyang atake. Dito na-realize ni Saitama na ito pala ang telekinetic powers na ginamit ni Tatsumaki way back in the animated parts na ng kwento na kung saan ay pinatalsik nitong si Tatsumaki si Genos papunta sa isang lugar. Nasabi din dito nitong si Saitama na hindi naman daw actually ganun kalaki ang difference in terms of power nitong si Tatsumaki at nitong si Fubuki, na dahilan kung bakit mas lalong na-provoke ngayon nitong si Tatsumaki. Nang dahil dito ay binantaan ngayon nitong si Fubuki itong si Saitama na hindi daw dapat pinoprovoke nitong si Saitama si Tatsumaki dahil siguradong pagsisisihan niya yon. Then may kita natin ang itsura dito ni Tatsumaki na talagang galit at hindi na makapagpigil sa mga pinagsasasabi nitong si Saitama. Mas tinaasan niya pa ang power output ng kanyang telekinetic powers upang mapatalsik nga itong si Saitama at para bitawan na nito ang kanyang kamay. May kita natin na napakalaki na ng nangyayaring impact at recoil sa likod ni Saitama, subalit wala namang damage na nangyayari dito kay Saitama. What we don't know is, pagdating pala sa isang perspective sa labas ng Heroes Association, ay napakalaki na pala ng nai-inflict na damage nitong si Tatsumaki to the point na para bang ang isang napakalayong lugar mula sa Heroes Association ay inaabot pa ng impact ng kanyang telekinetic powers. Subalit itong si Saitama, may kita natin wala naman actually nangyayaring kahit na anong damage. The only damage na makita natin kay Saitama ay para bang nagva-vibrate or nanginginig na ngayon ang buong katawan nitong si Saitama na maaaring dulot sa impact ng telekinetic powers nitong si Tatsumaki, dahil kahit papano, kahit pasabihin nating matigas and durable ang katawan ni Saitama, still kung mapapagalaw siya nito at a very alarming rate ay magkakaroon pa rin ng motion sa kanyang katawan. Pero hindi naman actually masasabi nating damage yun dahil para bang inuuga lang siya ng power ni Tatsumaki na almost kayang sirain na ang buong Hero Association kung ito man ay directly pointed sa kanilang kinatatayuan. Nagtataka na ngayon si Tatsumaki dahil nakakaya at nawi-withstand talaga nitong si Saitama ang kanyang ginagawang atake dahil wala naman actually kahit na sinong normal na tao or kahit na high-ranking hero na kayang i-withstand ang napakalakas na telekinetic output na kanyang ginagawa. After all the effort na ginagawa ngayon ni Tatsumaki, ang makikita nating only effect na nai-inflict niya dito kay Saitama ay para bang nagva-vibrate lang talaga itong si Saitama. Na actually pinagtataka din itong si Saitama kung bakit para bang nagtitwitch daw ang lahat ng muscles sa kanyang katawan, pero hindi naman actually parang damage yun. We can say na para bang binibigyan lamang nitong si Tatsumaki itong si Saitama ng electric massage gamit ang kanyang full power. Fubuki naman, witnessing what is happening right in front of her eyes, hindi din siya makapaniwala na kayang i-withstand ni Saitama ang full power ng kanyang nakatatandang kapatid na si Tatsumaki. Nasabi ngayon nitong si Tatsumaki na parang familiar daw ang itsura nitong si Saitama, and na-realize niya dito na si Saitama pala ang kalbo na palaging kasama ni Demon Cyborg. Kinwestiyon niya ngayon itong si Saitama kung bakit nakikisali pa siya sa alitan ng dalawang magkapatid, at sinabi niya pa kay Saitama na kasama din daw ba itong si Saitama sa loob ng Fubuki Group kaya ganito na lamang siya mangialam sa kanilang diskusyon. Dahil dito ay nakita nating para bang nainsulto ngayon itong si Saitama dahil alam naman natin na ayaw ni Saitama pumasok sa loob ng Blizzard Group dahil ayaw niyang nakikisali sa mga pinagagagawang pambubuli ng Blizzard Group sa ibang mga heroes way back then. Dahil dito ay sumigaw ngayon itong si Saitama dito kay Fubuki, at makita naman nating para bang maging itong si Fubuki ay hindi pa nakitang mag-act ng ganito si Saitama kaya nagulat siya. Sinabi nitong si Saitama na ilikas na daw nitong si Fubuki ang lahat ng mga personnel niya sa loob ng Blizzard Group. Ang sinasabi niyang mga personnel dito ay ang kanyang mga members na isinama niya sa loob ng basement dahil akala nga niya ay magkakaroon ng napakatinding laban sa gitna ng Blizzard Group at ni Tatsumaki laban sa mga membro ng Tsukuyomi. Sinabi niya na kailangan na lumikas ng mga taong yun, pati na rin si Fubuki, habang siya ay hinahandle itong si Miss Stubborn. Dito ay tinawag niya na Miss Stubborn itong si Tatsumaki, na dahilan naman kung bakit si Tatsumaki ay para bang napikon sa kanyang sinabi. But after that ay hindi naman actually nag-act right away itong si Tatsumaki upang mag-retaliate dito kay Saitama. Instead, tinanong niya muna si Saitama kung ano daw ba ang connection or kung ano man ang namamagitan sa gitna ni Fubuki at nitong si Saitama, kaya ganito na lamang ang ginagawang pang hihimasok nitong si Saitama sa kung ano mang gustong mangyari nitong si Tatsumaki para sa kanyang kapatid. She even went and said na isa daw bang tauhan or underling nitong si Fubuki si Saitama dahil kung hindi naman daw ay wala naman daw sense para mangialam na lamang itong si Saitama sa gusto nilang mangyari.
Si Saitama naman, instead of acting rashly sa ginawang pang-insulto sa kanya ni Tatsumaki, nag-isip muna siya ng kung ano nga ba talaga ang literal na koneksyon nila ni Fubuki kung bakit na lamang siya ganito mangialam sa nangyayaring alitan sa gitna ng dalawang magkapatid. Nasabi niya na hindi naman daw siya actually isang kaibigan ni Fubuki, hindi din siya isang companion at hindi din naman siya isang mutual friend either. So he came to a conclusion na si Fubuki ay isang acquaintance lamang. Nang dahil sa kanyang sinabi, si Fubuki ay parabang na-devastated sa sinabi ni Saitama dahil alam naman natin na si Fubuki ay kahit papano ay merong pagtingin dito kay Saitama. May kita naman natin ang itsura dito nitong si Tatsumaki na parabang may ibang iniisip na parabang iniisip niya na itinatanggi lamang nitong si Saitama ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Fubuki. Sinabi niya na kung isa lamang daw acquaintance itong si Fubuki para kay Saitama, hindi naman daw valid na rason yun para maging napaka-desperate itong si Saitama na i-defend itong si Fubuki at maging ang buong Blizzard Group. And also from this panel, wag na ating palampasin ang napakagandang detalye ng pagkakadrawing nitong si Murata para dito kay Tatsumaki. But after all those chit-chat ay sinabi ngayon nitong si Tatsumaki na well, whatever. Regardless ng kung ano man daw ang koneksyon nitong si Saitama kay Fubuki, itetest daw niya ngayon ang kakayahan nitong si Saitama kung worthy daw ba itong si Saitamang makipagkaibigan or palaging makipag-hangout dito kay Fubuki. Dahil dito naman ay para bang napikon nitong si Saitama habang sinasabing hangout, hindi naman daw talaga actually siya ang gustong sumama dito kay Fubuki but instead si Fubuki ang palaging nagsasama sa kanya sa kung anumang mga kaguluhan ang nangyayari. But bago pa man lamang matapos itong si Saitama ang kanyang sinasabi, nagsimula ng tumaas ang power output ng telekinetic powers ngayon itong si Tatsumaki and makita nating halos ang buong basement na ng Heroes Association ay nagkakrumble. Maging ang mga tao at ang mga membro ng Blizzard Group ay nagpapanik na sa nangyayaring laban ngayon sa gitna ni Saitama at ni Tatsumaki dahil actually hindi lang isang nakakatakot na pangyayari ito dahil nga sa napakalakas ng power ni Tatsumaki, but also because nasa ilalim sila ngayon ng basement kung matatandaan nyo, kaya at some point ay maaaring matabunan na lamang sila ng mga debris at maaaring mamatay sila kahit na hindi naman actually yon ang gustong mangyari ni Tatsumaki. Well, ang ibang mga tao naman na nasa taas ng Heroes Association na hindi natin actually alam kung ano ang specific na posisyon sa Heroes Association, maaaring sila ay isa sa mga executive, maaring isa sila sa mga pinakamayayaman na mga tao sa kwento ng One Punch Man and maaring isa sila sa mga miyembro ng government. Makita natin dito na sinisisi ngayon ng mga taong ito si Metal Knight dahil as you can remember, ang buong Heroes Association apartment ay ginawa ni Metal Knight and nag-aksaya sila ng napakaraming pera para lamang mabuo ni Metal Knight ang buong strukturang ito. Kaya nasabi dito na talagang napakatigas ng structure and hindi ito kayang yanigin ng mga napakasimpleng earthquake lamang. These people might be thinking na para bang kinurap or nilamon lamang ni Metal Knight ang mga funds na kanilang binigay at gumamit lamang ng mga mababang quality ng materyales at ng technology para makabuo ng struktura na hindi naman actually befitting ng kanilang ginastos na pera. There were also some heroes sa loob ng para bang headquarters or kung anumang control room na ito habang sinasabi ng isa sa mga heroes na hindi natin kilala na may nangyari nga daw na visitation sa loob ng chamber or sa basement ng kanilang Heroes Association and maaring ang mga yon ay natatrap na ngayon sa loob ng basement dahil nangyari na nga ang napakalakas na lindol. Ang hindi nila alam, ang mga taong yon mismo na si Tatsumaki at itong si Saitama ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng napakalakas na lindol sa ilalim ng Heroes Association apartment. As you can see sa panel, nagtitwist na talaga ang buong underground ng Heroes Association apartment nang dahil sa napakalakas na telekinetic output na ginagawa ngayon ni Tatsumaki dahil nga hindi tinatablan si Saitama ng mga normal na atake lamang na kanyang ginagawa. Ngayon, nagalit na dito si Saitama habang sinasabing wala daw talagang pakialam si Tatsumaki sa kung anumang mga estruktura ang kanyang sinisira. Tinitreat daw nito ang mga bahay ng mga tao ng para bang isang basura lamang. Dahil kung matatandaan natin way back in the previous chapter, nasabi nga nitong si Saitama na alam niya ngayon na si Tatsumaki ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang apartment na dahilan din kung bakit ngayon ay naninirahan na sila sa Heroes Association apartment maging itong si Genos. Si Tatsumaki naman still confident habang sinasabing gaano pa daw katagal kayang i-withstand ni Saitama ang pag-release ng kanyang napakalakas na telekinetic powers. Subalit makikita natin sa panel na ito na gumagawa na ngayon ng move itong si Saitama habang hawak-hawak niya ang kamay nitong si Tatsumaki ay bigla niyang niyakap itong si Tatsumaki. We can also see na napakagulat na gulat itong si Tatsumaki sa ginawa ni Saitama at
sumunod na panel, makikita natin ang napakagandang art na naman nitong si Murata, habang makikita natin ang napaka-shocked na face nitong si Tatsumaki, at makikita din natin na ang kanyang napakaliit na kumelon ay para bang naiipit na ng dahil sa ginawang pagyakap sa kanya nitong si Saitama. And I know you guys also want to see this piece of art, kaya bibigyan ko kayo ng konting segundo para i-appreciate ang panel na ito. Na-proceed tayo sa sumunod na panel, may kita natin ngayon na tumalon si Saitama ng napakalakas to the point na na-reach niya ang ceiling ng underground basement at nakalampas pa siya papunta sa pinakataas na layer ng Heroes Association apartment, habang sinasabi nitong si Saitama na kung ipapagpatuloy daw ni Tatsumaki ang pag-release ng kanyang napakalakas na telekinetic output ay gawin niya ito sa labas. Hence the reason kung bakit ang title ng chapter na ito ay Do It Outside, and hindi yun actually katulad ng bagay na iniisip nyo. Kala nyo Now dahil nga sa ginawang napakalakas na pagtalo ni Saitama and na-reach nga nila ang outer layer ngayon ng Heroes Association apartment, nakapag-create sila ngayon ng napakalaking hole mula sa basement papunta sa ground level ng Heroes Association apartment. Ngayon nang dahil sa butas na na-create ng dalawang ito, nagkaroon ngayon ng way ang mga heroes na nasa upper grounds para magkaroon sila ng daan papunta sa underground basement, kahit nasira na ngayon ang mga elevator papunta sa lugar na yon. Now from this point on ay magkakaroon na ng diversion ng kwento. Babalik tayo ngayon sa perspective naman ng mga heroes na nakatakas ng dahil sa ginawang rampage nitong si Tatsumaki. Makita natin dito na nandito na ngayon at nakatakas na ang disaster level wolf na si Tongue Stretcher, ang disaster level wolf na si Beer Belly, at ang disaster level tiger na si Man Eating Capicabra. Tuwang-tuwa ang tatlong mokong na monsters na ito dahil kahit papano ay nakatakas na sila sa pagkakakulong sa kanila sa Heroes Association apartment basement. Out of their pure confidence ay nasabi nila na maghahasik sila ngayon ng lagim to the point na hindi na nila kayang maghasik ng lagim sa sobrang laki na ng damage na kanilang nagawa. Subalit sa pagbukas pa lamang nila ng pinto ay bumungad na sa kanila ang napakaraming high ranking na mga heroes na maaaring B-class and A-class dahil wala naman actually mga S-class heroes na nasa scene as of the moment, nang dahil nga sa nakita nila ang napakaraming numbers ng napakalalakas na heroes na ito, bigla na lamang isinara ng tatlong mga mokong na ito ang pinto habang sinasabing wala naman daw nangyayari sa loob at babalik na lamang sila sa kanilang mga kulungan. And there you go, that ends chapter 178 ng One Punch Man with a cliffhanger na naman sa gitna ng laban na nangyayari ngayon sa gitna ni Tatsumaki at ni Saitama na maaaring at the next chapter ay mangyayari na sa labas ng Heroes Association apartment. Alam kong nabitin na naman kayo sa mga nangyari sa chapter na ito, pero don't worry, and hindi naman actually natin kailangang ma-disappoint dahil napakaganda naman ang chapter na ito, napakasolid naman, diba? Quite actually. It's just hindi naman natin pwedeng i-release ang buong laban sa isang chapter lamang dahil magiging napakaraming pages naman nun at hindi naman yun kayang tapusin within just weeks lamang. So let's just appreciate this piece of work mula kay Murata at Sawan. But I guess that's it para sa video na ito, para sa ating chapter review ng One Punch Man chapter 178. I hope you guys enjoyed watching this video. It is The Updated Weeb. At kung nagugustuhan mo ang ating chapter review para sa series na ito ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series na to. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on the next one.